we head on over dito sa ating drafting phase for the final game. And as we mentioned, it's going to be the Dangerous Grass here. Back Shaban still, Freya for Coach Nap. Dito nagpa-play yung Vital Lord kung may mababago ba doon sa key heroes na nakita natin for game 1 and 2. Jushin baka ibigay ulit ng AP Brent. So, if we're following the script, baka unahin dito yung Claude. Kaso nga lang, para sa AP Brent, ko hindi talaga yun yung best approach dito. Meron naman din silang Kari or Harith as their third pick na Shizu ay paborito din naman gamitin yung Harith na yun. Kaya yung priority dun sa Kari, dun ako din nagulat din sa previous game. However, yung Sora, yun ata yung walang kapalit dito for both teams. I feel like AP Brent should first pick the Sora. Yep, especially the Valentina being banned out. Diba? Grabe yung nagiging rise ng Sora kasi technically speaking, kung may Valentina sana, pwedeng merong gagaya, merong pwedeng sumabay sa kanya in terms of engage. Pero now, medyo tricky kasi AP Bren, will they go the route na tanggalin muna yan or still focus on the Valentina ban? Kasi yun yung nagiging trend earlier on pa lang sa draft natin. Dalawang jungle na nga inalis dito ng AP Bren eh. Pwede nilang dagdagan or pwede sila na mag-alis. Pero isa sa mga pamato ni Daddy JP ang inalis dito, which is the Gatot Kacha. Valentina? Ay, di! Kalea. So open yung Valentina, Sora, Claude here para sa AP Bren. Best na kunin dyan is the Valentina for sure. Lalo na sa presence ng isang Sora. Kaso nga lang, yung TLPH, pwede nilang totally i-avoid yung Sora dun sa ganong scenario. So they might go for Eve and Claude actually. Pag yun ang pinili. Or Jushin plus Fred rin para sa TLPH. So yun ang nakakatakot doon pag inuna yung Valentina dito para sa AP Bren. At the same time, hindi mo siya basta-basta ibibigay. It's the Valentina. And right on I think cue. Fred rin, Eve ang kunin dito tier. Or kaya Jushin. Pwede rin, no? If ever. Pero pwede pang third na yun kung sakali. Jushin Claude, no? Dahil nga flex naman nga pala yung Valentina. Also, may part na baka ilipat din sa kami ni KLBJ Valentina. As you mentioned in Jushin Claude here na idea for TLPH not to let go the mid lane para kay Sanji. Magandang combo na kasi may hold. And then MMR nga para dito kay Teddy. It's going to be an Eve and Claude na hindi nila ile-let go. So it's still tricky. Pero AP Bren na bumalik sa kanila yung Sora. So at least nandun siya. There is an option of a Hylos din para sa AP Bren. So ang nakikita ko dito is Sora plus the Hylos. Kaso nga lang, ang problema doon mawawalan sila ng jungler and their gold choices. Or kung hindi man mauubusan sila ng best na options in that role. So if I were AP Bren, kukunin ko na yung Harith tsaka yung Sora sa trade na to. But I feel like para sa kanila, for their safety, they might just go for carry agad para dun sa Claude. And then Hylos or Sora. Para hindi na masyado risky magiging posisyon ni Shizu. As you mentioned, kasi baka yun yung next na targetin dito ng TLPH. Pero yung grabe rock natin doon, Burrito. Okay, I mean, ilang beses natin nakita no, yung trend, even sa Cebul qualifiers, no, na lamang ang Sora against the Eve. And lagi na papunish yung Eve, no? Pero sa iba yung ruta na pinuntahan ng AP. No? Kasi siguro naisip na hindi naman magsasora tong TL since meron silang Valentina. So, that will be the case do kasi itong TL, tingin ko kunin na nila dito yung Fred rin na pang combo with this Eve or kaya naman i-prioritize na lang yung JP Heroes kasi pansin natin di ba may gaton so Fred yun pa rin Exodia ang bubuuin dito ng TLPH mag-stick pa rin sila doon sa identity nila, more firepower here and the hold nga pagdating doon sa mga clutch na Retis skills here against AP Bren. Now, babalik ulit tayo doon sa sinabing natin, both of the teams, yung buong akala natin na Sora ang pagagawan, Sora pa yung pareho nilang nililet go dito sa draft na to. Feeling ko nga, baka walang pumansin ng Sora sa larong to. Parang kasi. Oo nga eh. Siyempre, benefit yan ng AP Bren. Pwede nilang hanggang sa dulo pa. Nararamdaman nila na ang AP Bren ay magbaba ng dalawang JP Heroes. Hilda as well as Hylos. Kaya na-feel nila, magbabad sila ng Kaja para kung sakali, hindi maging malaki advantage ng AP Bren. And as you mentioned, they wouldn't want JP to maximize the dangerous grass. And Hylos is also a hero nagtatrive dito. Yung Kaja more on the suppress din kasi ang iniiwasan. Kaja carry, ganun. Talaga dito, the Kaja carry, favorite ko rin yan dati by the way. Kasi hahain na lang sa akin Totoo. At hindi yun yung gustong i-feed dito ng TLPH onto Shizu.
Franco yung pwedeng Next option. next option. Kaso nga lang, pwede ka mag-RWM. So parang lugi ka. Sakali mahata ka, I mean. Or there's the flicker out and there's a lot of outplays. So, yung Hilda ang matitira. They still ban na Sora. I think ito yung smart na ginawa ng TLPH din. So, Hilda ang pwedeng iban dito ng AP Bren. Yun yung matitira dito para sa... and then the Khalid pala. Meron pang Khalid, no? Kasi wala pa rin namang crowd control ang AP Bren dito. Maganda magban ng Khalid, feeling ko, para sa AP Bren. Actually, oo. Kasi nakita naman natin on how efficient JP is in using the Khalid. Ganda na reach with the flicker as well para duo combo, duo dilube yun para sa TLPH. Pero makikita kaya nila Coach G. Instead, they target a Sanford hero and a Sanford Arlot is out for game number 3. Bibigay nila. Khalid? Siyempre, ang Khalid. Tingin ko mas maganda yung fourth pick na yung JP Hero. Khalid and Hilda natitira, but Khalid is the best option. Meron ding Cho na pwedeng din naman kunin na TLPH kung sakali. Especially kasi parang ito yung pangkuha na nila ng master na i-prepare nila with this Fredrin. Yeah, the Khalid is just a better option, I feel like. Pero kung sakali, dikit pa ba dito yung mga glue views for Sanford, for TLPH? Kaso, pwede pa naman pero mas maganda yata last pick. Yuzong din, kunwari, yung mga ganung klaseng picks. Tingin ko pwede nga naman. But I feel like better off para sa TLPH na i-last pick yung Sanford Hero. Ayan na. Dito na pala nila ilalabas. So instead, sabi nila, kung sakali, the Khalid is still an option na open para kay Daddy JP. Now for AP Bren. Dahil kung for power pag-iisipan agad, yung 3 main heroes dito na na-capitalize ay kompleto na. Sila yung pwede mag-Cho. Kung wala ng Kaja, may Cho carry pa rin. Dun magaling si Nova. That's right. And siguro lapo-lapo para pagtapat dun sa Yuzong. Ang siguro nakakatakot dito is pwede mag-chip last pick yung TLPH. And if you're looking at all of the heroes ng TLPH, lahat yan mag-benefit dun sa chip. So, yun yung kailangan siguro sagutin dito ng AP Bren. So, kailangan nila ng pang-disengage. Cho and Khalid, tapos lapo-lapo ang siguro options para sa kanila. Or Alice. Kailangan nila pagbukod-buko rin. Sila nag-Hilda. Marnus and Hilda here para kay Kill VJ and Nova Burrito. Nakakatakot ito. Wala pa silang dissenting crowd control na pipigil dito sa Team Liquid. Yep. And instead, parang mapipilitan yung gagayahin dito ni Aqua is additional na pang-hold. Kung sakali. Even their RWM is very useful. Pero kasi tricky to eh. Sila pwede mag-glue ngayon na roam para sa TLPH. But I feel like at yung okay, nirecommend natin to. RJP. Nagbabalik. Vintage daw eh. RJP, bumalik din ang vintage Binuya para sa isang YZ. Yung nirecommend ko para sa AP Bren is to go for sila yung mag-Cho plus the Alice o kaya Lapu-Lapu. Pero tingin ko mas maganda yung nakuha nila, Hilda tsaka Yunus. Wala silang stun pero meron silang pangharap hanggang sa dulo. Which now, kahit maganda yung sipa dito mula kay JP, ang nafe-feel kong delikado dun is merong dalawang Brusco boys para sa AP Bren at yung contact hero nila. At the same time, yung Dragon tsaka yung Way of the Dragon, binigyan pa ng magandang ultimate na kopya dito si Aqua. So hindi talaga siya mahirapan ever. Nag-pay off yung Valentina first pick here for AP Bren. And as you mentioned, yung naging takbo ng ating draft ay looks like napapabor din dito sa side ng AP Bren. But let's see. For now, lock in ng heroes as we move on forward for the last game ng ating first match here for Family Sunday. AP Bren laban sa TLPH. Only one can continue their streak. Pero sino nga ba magiging kampiyon for week number 2? Nga pala, putulan pala ng streak itong ating makikita. Pero JP ay nagpapamalas na naman. Na-miss natin ang Air JP na madalas natin nakikita before. Pero ngayon medyo tahimik ang ating mga junglers. And expected naman to kasi yung mga roamers naman natin, focus muna sila dun sa gitna eh, no? Oo, pero ngayon ang focus din ng mga roamers natin is to give vision and folks around here. First, Sanji, fumlicker si JP. Fumlicker pa si JP, grabe naman. Grabe naman yung commit niya dun, Wolf, no? Pero bagong lahat, Nova rin, gagante. Yun lang, delikado ata sila dito. Aqua ay papasok at na-force na rin yung flicker para kay Sanji.
Nagkabawasan ng mga spells, pero safe pa naman ang ating magkabilang kupunan. So in hindsight, mukhang nagsayang ng flicker doon. Pero yun naman kasi idea, kung hindi kaya manggulo ng isang Cho, kung hindi enough yun against Harley, meron naman silang Eve na kasama. Kung sakaling tumama yung stump, that would be great. Pero meron kasing space escape etong si Harley. Tapos pwede pa siya bumalik doon sa kanyang sombrero. Oo. So kung in contrast, parehas naman sila. Fair fight yung nangyari doon. Tossing the flicker, Neo James Banks hindi naman na-delay, hindi siya naagawan ever dito ng TLPH. Pero Nova has other plans in mind. Katulad na sabi ni Wolf, wala mang pang heavy crowd control. May pangharap naman dito ang AP Bren. Kita mo yun, paglapit ni James Banks, yung huling sapak ng Jeet Kune Do ay pinampigil niya. Oo. Baka kasi makuha pa yung... pero ang problema, walang retry si Carla. Yep, at lalo na ngayon na magre-respond na in a few ang unang pagong ng laban at mukhang maunang tumao dito ang mga members ng TLPH. Pero liko agad onto KLBJ. Okay, atrasan niya muna yan. Pero si Carl Dizzy ata din makaka-atras dahil nasa lububin na niya. Yung damage mula dito kay James Banks. Sa Blue Dragon form ay nagamit. Sanford. Sanford sa likuran. Si Nova ay nagamit yung consecration. Ginaya. Pero sapat. Yun siya, essence para patayin itong si Nova. And hawak na ngayon ng CL yung position. Okay, medyo naiba ulit. Na-reset ng ilang ulit dito yung Turtle pero wala pa rin totally sobrang lamang sa nangyari doon. Although that is a kill to Cartesi. Ang naging desisyon ng TLPH after na mapatay doon si Cartesi ay mag-farm ulit. And I think ito yung tamang desisyon mula sa TLPH. Hindi kailangan ipilit itong next Turtle. Alright. Pero itong pumipilit sa top lane. Sino ba ang nakakalamang sa ngayon so far is the Claude actually when it comes to the gold. Pero again, very early pa naman. Makikita natin mamaya kung sino nga talagang aangat sa lane na yun. Pero ngayon ang pag-uusapan natin ay kung sino nga ba makakalapit sa Turtle. JP, Cartesi there, JP sa likod. Ganda na ilayo niya itong si Ilayo. James Banks. Pero makakalapit ba? Hindi. Atras na lang ang magiging call dito ng AP. Pero si Nova ay Ulit, naipit din mula doon sa river. Manipulation! Nakadalawa na itong si Sanford. Pero naiwasan ni Aqua. Grabe naman yung timing na yun at yung pagtansya. Grabe ka naman doon, Aqua. Kaso nga lang, yung mission doon ni JP na balik na yung kanyang Vicker, sobrang nasulit. Stun Oo. retry pero kakaiba. Hindi sasabay yung stun dun sa may retry. Nilayo niya yung kanyang kalaban with that way of the dragon at hindi na nakaporma si James Banks doon. In the early stages din, makati kasi yung damage ng isang Cho. Lalo na sa mga assassins o kaya naman mga mages na jungler. Oo. Nakita nyo naman na nag-half agad yung HP doon ni James Banks. And even when he had with the space escape, gusto niya sanang lumaban, di pa rin enough. Prime example kung bakit ang Cho paghawak ni JP ay iniiwasan din, kinatatakutan. And na ma-maximize sila fully nga yung vision plus multiple controls na hawak nila sa mapa. Instead for AB Bren, yung in-expect natin na dalawang frontliners or frontrunners pa may objective ang pwedeng sumabay. Sila pa ngayon yung hindi halos makasabay. Pero ito na yung Ayun mga na. nilatag at ginaya ang RWM. O, dalawang river manipulation Imagine. na. Si James Banks ay tumatakbo. Kaya lang Ayun naipit lang, din. sinipa. Nasipa pa ni Danny JP. Nova Swell ay mamamatay. Sulit na sulit ng CL yun. At nakahabot din dun si Teddy with the assists. Yep. Itong napakagandang mga chain of events para dito sa TLPH and then that started again na dun sa Cho na nila aspect dito ng TLPH. Bigay sa kanila na napakadaming kills in the early stages, 4-1. At dahil doon ay nakapag-farm na itong si Teddy. Nadamay nga naman kasi doon sa Assist. Yeah. Is now leading by so much against Shizu. Marunong talaga si Daddy JP i-share sa kanyang mga anak. Oh, ito, para sa'yo. Lapit ka dito. Pero yung paglapit din earlier doon ng AP Bren, nasabi nga natin, yun naman yung pinaka-kinacall for pag may heal. Kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang bumabad. Pero for now, hindi favorable yung paglapit niya sa TLPH. Already getting the 2K lead. Another Turtle na hawak nila na Aqua and James Banks mukhang hindi na yata Wala na. lalapit pa. Hindi na sila lalaban dito. Hinayaan na lang nila si James Banks na pumunta sa kabilang panig ng mapa. Abang-abang lamang dito si JP. Ito na naman yung threat ng Black Dragon form. Talagang pipwersain nila. Grabe. Napasagin yung torre dito sa Dalawang middle. dragon. Black Dragon form ay ginaya din naman. Ang problema, wala siyang petrify. Pero nakabasag na ang Team Liquid at 2.7k na ang kanilang lead. Okay, nagkakaroon ng struggle when it comes to initiation taas, ng AP Bren. Sa Pero taas, sa Shizu taas. ang delikado. Nagpo-push naman siya doon. Nakakapag-farm ang gold laner ng AP Bren, Wolf. Yeah. But not as much sa nakikita natin dito mula doon kay Teddy.
3.9k. Ang pinaka-importante pa dito is napakaaga nilang napatumba yung mid lane turret ng AP Bren. And then you can see Carl TZ also lumalamang na rin doon sa kanyang counterpart. And si Carl TZ with the Radiant Armor, it means na may pangharap na talaga ngayon ng TLPH. Mas Wala sa lalo gusto gawin ng silang AP Bren. mahihirapan. Yun, no, sakto. Purify yung nagamit pero hindi niya mapupurify yung mga normal hits dito. Teddy! Pero nandun si Sanji para luminis. Ganon din naman ito si James Banks na napatay din ni Sanford. Sansan Duo is doing it. Okay, may JP pa nakahabol. Nova medyo delikado, but still, kalma muna mapa natin. That's a cross-map play here, pero TLPH got the most out of it and a possible turret take din sa top lane. Problema dito sa AP Bren, nakakuha sila ng mga maliliit ng wins from other parts of the map, but as you mentioned, the cross-map plays wala sa TLPH, mas nagiging efficient sila sa mga trade-offs na nangyayari. Nabibigyan pa yung mga heroes na tama yung doon sa tamang target. For example, itong si Carl TZ, tahimik lang pero ang dami ng mga green camps na nakuha niya mula doon sa AP Bren at nagbibigay sa kanya ng advantage ngayon. 4.3k sa ating Fredrin. 4k pa lang. Itong ating James Banks Harley. I feel like ang AP Bren more on waiting na lang sila dito for TLPH. Hindi pa natin sila nakikita ever na sila yung magsisimula ng mga skirmishes or clashes natin sa mapa. Even the last turtle, parang willing na silang ibigay na muna to kay Carl TZ. There wasn't any space at all for AP Bren na parang aamba sila ng agaw. Hindi sila nagkakaroon ng entry point dito, Burrito. Wala silang choice eh. Kailangan nilang ibigay ito. And ang nagiging mahirap na part, lamang na sa goal itong si Carl TZ. Kapag laban kasi ng assassin versus utility, pag lumamang ang utility sa gold, parang napakalaki na ng gap ng isang assassin, no? As compared dun sa assassin versus assassin, eh, no? Istorbo na talaga yung naging mapa dito para kay James Banks. Meanwhile, for TLPH, also with a Chastise Pauldron para dito kay Carl TZ Wolf. Makati na yung items dito mula kay Carl TZ. Ito rin yung isa sa mga paborito kong facet ng isang Fredrin. Pwede ka talaga mag-itemize madali. Okay, pwede na rin sumabay dito ang TLPH. Nagamit din yung river manipulation pero hindi makahabot itong si Aqua. Atras na muna siya. Buhay pa ang mga miyembro ng Team Liquid at si Nova. Sa ikaapat na beses ay namatay muli. Interestingly, sinasabi natin na merong pangharap yung AP Bren. Two of their heroes, yung Hilda tsaka itong si Uranus. Kasi nakita natin kung gaano kabilis natunaw. Wala pa rin kasing nabubuo ang item. Itong si Nova. Naka-silence robe at black eye shield pa lang siya. Going in for the Fury Hammer, meaning na hindi niya kayang tumangki. Hindi talaga. Kasi sa ngayon for TLPH, they're capitalizing on that na hindi nga makalabas. Hindi makapamalengke dito ang AP Bren. Pero Teddy papasok. Ipit sila dito. Napakagandang timing. Patay din. Swagwa. At nakadalawa na dito si Teddy. Black Dragon for may nagamit. Hinabol pa with the 25! Tatlong kaagad ang napatumba ng Cavalry sa may recall. Kasama ang Machong Horse. What a flex here for TLPH. 3-man down for the side of the Beast. Wow! Grabe, madness yung ni-spread dito ng Cavalry. Shinat-call yun eh, na-feel ko eh. Si Carl TZ pumesto muna, tapos biglang nagpwestuhan lahat. Shinat-call Ayan, yun. Machong Horse. Machong Horse. Ayan na. Ayan na naman tayo. May nagbabadya na naman panganib for AP Bren. Ayan na agad nanguna na si Sanji with the RWM. Nagka-catch up si Nova. Layatang damage. Kaya alam, sinipa siya. Binili yung trip. Dito ni Nova. Nakakuha na naman ng kill ang Team Liquid. Ang hirap na nagiging buhay talaga dito for AP Bren. Meanwhile for TLPH, mas smooth sailing Wolf yung pagpa-farm, pag-engage, plus lahat ng objective. There's no James Banks na umaagaw. Walang million moves tayo nakikita for AP Bren. Started. Siyempre Patatagalin dun pa. sa mga ginagawa doon ni JP. Patatagalin po. 10 pa 11. Ayan na. 10. Naku, patatagalin nila. Sa sabay, no, grabe din. High caliber plays here for the GOAT here for TLPH. Tatlong Radiant Armor ang meron ngayon na available para sa side ng TLPH. Dalawang Chastise Pauldron. Sobrang hirap na makahanap ng damage output ang mga members ng AP Bren. Si Shizu nga lang, alam naman natin na sa carry, HP-based damage, meron kang pangpunit. Kung sakaling makakahanap ka ng free hit. But it seems like that's not the case kasi hindi to yung carry na may Cho or may Kaja. Wala silang stun na pwedeng gamitin JP, unless itong si Aqua ay kumopia ng Way of the Dragon. Yep.
At yun ay kung malalapitan niya rin dito si JP. And as you mentioned, kailangan may hahain na target dito for Shizu, and that isn't happening at all here para sa AP Bren. Mino for TLPH, yun naman yung siksik liglig na nakukuha ni Teddy pabalik. Lahat ibinibigay, lahat hinihain. And now the Lord will be marching on to the mid lane. At ang AP Bren ngayon ay dedepensa muna sa Cavalry. Ayun na, matutunghayan natin kung sino nga ba ang magkakampiyon sa week number 2. KLBJ kalahati kagad, Uy, pero JP! nakasipa na rin si Air JP. Sino ba ang kanyang napili? River manipulation na sa bayan, napapanaboy ni Nova. Atras muna siya dito, round number 2 para sa TL. Pero Manlord na kasama, Endable na ang isisigaw. Lock tower na! Si nagka-tower lock na, retribution nila gamit. Patay si James Banks! At si Team Liquid ang kampiyon ng week 2. And with that, sila pa rin ang magpapatuloy na match win streak here after the day number 3 Sunday Grande here for TLPH. A 2-1 victory laban sa AP Bren. Hindi rin naging madali itong buong serie na ito against sa AP Bren. Pero nakita natin, safe ang MMR Safe ni ang Teddy. MMR. Safe 2 pa wins. 2 wins, pre. At yung Exodia, ang hirap pa rin talagang tibagin. Hirap. Yep. I gotta say, AP Bren, ang ganda ng ipinakita dun sa game number 1, the start of game number 2. But game number 3 was all Team Liquid Philippines. Palakpakan pa rin natin na best start so far para sa AP Bren in a long while. Definitely na nasagad pa nga ang ating match onto a game number 3. But looking back, dun sa ating naging game highlights all throughout the round, yung kinakatakot nga natin na kakulangan here for AP Bren, dun naman nagkaroon ng sobra-sobra na hold ang TLPH, taking hold ng buong game number 3. There Grabe, wasn't any space para malayang makahinga ang AP Bren dito. Classic na sandwich play mula dun sa TLPH. At ang shinat call na TP, 100% sure tingin ko. Shinat call yun. Still on track dito ang TLPH, standing onto their team standings. Pero balikan muna natin ang winning moment kasama ng ating host for a winner interview. And still undefeated this week too, Team Liquid Philippines! Congratulations, TLPH! At ngayon nga ay wala pa rin kayong talo sa 2 linggo na tinatahak natin itong Season 17. At kayo rin ang champion ng Week 2, we would say. Gaano kahalaga sa inyo itong panalo nyo against AP Bren? Ayun po, masaya kasi wala rin po silang talo eh. So, ayun, kami yung unang nakatalo sa kanila. And another undefeated from this side, Teddy. 2 games in with 2 wins under your belt. Gano'ng kahalaga sa'yo na ganun yung unang experience mo agad sa MPL? Sobrang saya po kasi win streak. So I hope magtuloy-tuloy pa po. And of course, you're playing with veterans. Meron ba silang mga advice na binigay sa'yo na ginagamit mo ngayon while you're playing? Bigay ko lang po yung best ko, wag ako kakabahan. At syempre, yung best na yon, eto yung resulta right now din. Hindi ka ba talaga kinabahan doon, Teddy? Po. Ay, hindi naman. Pero dito naman tayo kay Carl TZ, the GOAT! Pinakaba kayo ng AP Bren, no? Ang dami nagsisigawan talaga pag kay Carl TZ. Nung game 1, it's on their side talaga. At naka-reverse sweep na naman kayo. Would you say na AP Bren ay isa na talagang contender dito sa season na to? Opo, sobrang contender nila ngayon. Tingin ko pag dumami pa yung hero pool nila, mas lalo sila magiging threatening sa ibang team. So, galing nila. Well, commended by Carl TZ. At alam mo, Carl, tinitingnan din talaga ng mga tao ang jungler ng kabila na si James Banks. Game 1 was legendary with that 2U. Masasabi mo ba na James Banks is someone to watch out for in the jungle? Opo, siguro kapag nakuha niya yung suyo. Ganun. Oh. Parang may gusto ko sabihin. Okay. Pag wala yung suyo, kaya autoban na siya. Okay. Game 2 and game 3. Basta yun, Carl. Oo. Ano mensahe mo para sa AP Bren? Galingan nila. Yun lang, galingan nila. Galingan nyo daw. Sabi ni Carl TZ. And of course, sino sa tingin nyo ang MVP for this match? And that is you!
message for every TLPH fan watching right now? Thank you po sa pagpunta. Di ko rin po expect na mapupuno to ngayon yung venue kasi sobrang init kahapon. Thank you rin po sa pagpunta ulit ngayon. Sobrang humble ng ating MVP na yan. And again, with a reverse sweep, let's give it up for Team Liquid Philippines! You may now take your victory walk. 2 undefeated teams, but 1 came out on top, and that is TLPH. And we'll learn more how that happened as we throw it back to our panel. So far, that's my favorite interview. Yung mga one-liner, pumaprok yung passive ni Carl TZ. Alam mo, minsan talaga hindi sinasadya ni Carl. Hindi talaga. Hindi yun. Hindi niya sinasadya Hindi yung mga talaga. bagay na Gumaling yun. siya, di ba? Oo, hindi niya sinasadya yung mga bagay na yun. Pero, ala, nangyayari talaga yun. Pero we have to acknowledge yung naging Suyu pick doon ni James for game number 1. That's something na kailangan talaga i-acknowledge. Pero acknowledgement din sa ating Game 3 MVP, Vintage Vinuya. May Vintage JP rin with the show. 2-0 and 9. Nagkagulatan tayo nung may flicker bigla dun sa kanyang pag-invade kasi kaso nga naman tingin ko naplano din siya ng TLPH. And why do I say that? Kasi nung nakita natin after nung invade at nagkaroon na ng refresh dahil nag-first turtle na, meron na siyang flicker ulit for that Way of the Dragon play that they eventually got after this. Makita natin, di ba? Na, well, na-skip na after this part. Pero kasi nakapag-Way of the Dragon pa siya para ilayo si James Banks dun sa mismong turtle. I feel like yung mga ganung mga moments mula sa TLPH, kalkulado lalo na dun sa pag-engage na dun sa top kung saan nakasama pa itong si Teddy. Definitely yung timing talaga dito nila JP ang pinaka nag-matter here for TLPH. All throughout the round, sobrang seamless nung naging connection nila dito, lalo kay Sanford. Ang daming magagandang sipa talaga dito ni JP at hindi nakapagtaka na siya ang star dito sa Ayun, game na to. Tingnan mo naman at kung paano niya piliin yung mga hero na sisipain niya, di ba? Inaabangan niya yung space escape, tinatimingan niya sa kanyang flicker, and meron pa nga yung invade kanina na inaiwasan dahil dun sa isang Jeet Kondo mula dito kay JP. Yep. Ito yung mga final moments na napakaganda tingnan para dito sa TL. Maganda dito yung pag-include niya rin doon kay Teddy Cutie when it was time for him na makasama doon sa mga clashes. And that's why very tricky yung naging role talaga dito ni JP. But he ensured na lahat sila ay nakikinabang sa mga natatarget niyang masipa dito laban sa AP Brand. And that is a one-sided game para sa TLPH. Gamit na rin nung kanilang IQ dun sa mismong laban kung paano nila minamaximize yung early game sa pagkuha ng mag-place na kanilang mga tamang heroes dun sa specific na mga places din sa ating mapa. So for example, nakita natin si Sanford na ginagamit yung kanyang ulti ng masyadong maaga for the normal pero may maganda pa lang naging resulta for them. And utilizing Galtizi sa pag-farm instead na mag-contest agad dun sa turtle para meron siyang advantage dun kay James Max. There was also a time na nakapag-farm yung gilid tapos nakapag-invade pa si Galtizi once na makuha na nga nila yung advantage. The reason why TLPH is very successful dito sa Exodia composition nila ay dahil yung mastery nila off the charts. At the same time, ang galing nilang maghanap ng way para lumamang dun sa kalaban nila. At magaling din silang humanap ng way na maging undisturbed si Steady Teddy. Lahat ng force team fights natin na naganap doon sa may bandang mid lane. And that's why naging undisturbed to the point nga na sabi nga natin, surprisingly, like 0-0-0 yung KD ng both gold laners natin, lamang pa rin si Teddy. Sobrang masasabi ko na itong si Teddy wala talagang kakaba-kaba alam mo yun, parang wala siyang pakialam kung sino yung kaharap niya, wala siyang pakialam sa pangalan na katapat niya kung sino man yan. Ang goal lang niya dito, makinig sa shot call, timingan kung kailan siya sasama, hayaan si JP na ihain sa kanya lahat ng mga kills. And dito nagmamatter yan kung paano niya gamitin, and safe pa rin naman ang MMR. Yep, and they will be ending their week for a high note.